Tumawa si Jiang Aijian, tila gusto mong kontrolin ang kapalaran ng ibang tao. Tama iyan, Jiang Aijian, hindi kita papakawalan. Huwag, pinapahalagahan ko ang aking buhay. Kamahalan, mangyaring huwag kang bumaba sa antas ko. Lumapit si Jiang Aijian na may casual na ekspresyon, na lalong nagpamuhi kay Liu Huan sa kanya, na nagpapababa sa kanyang takot sa 8-leaf avatar ni Leng Luo sa kalahati. Lumuhad ka sa harap ko. Hindi nagalit si Jiang Aijian, nakangiti pa rin. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ming Shiren na sumumpa. Bakit ka pa nag-aaksaya ng mga salita sa kanya? Bugbugin mo muna siya, pagkatapos ay hayaan mong harapin siya ng master kapag bumalik siya. Pinagpega ni Liu Huan ang alikabok sa kanyang manggas, lumuhad ka. Tumango si Jiang Aijian, nakangiti, sige. Isang malutong at natatanging tunog ang umalangaw, ang hindi mapagkakamalang tunog ng isang kutsilyo na pumapasok sa isang katawan, malinaw at madaling makilala. Nanlaki ang mga mata ni Liu Huan, nakatitig kay Jiang Aijian nang may hindi paniniwala. Kumislap ang mga mata ni Jiang Aijian na may paglilibang habang mahigpit niyang hinawakan ang hawakan, itinutulak ang kutsilyo ng malalim sa katawan ni Liu Huan. Nakatayo nang nagyayelo si Liu Huan, nanlalaki ang mga mata. Patak-patak na dugo ang dumausdas pababa sa talam, bumabagsak sa semento ng bato, sumasabog sa malalaki, maliwanag na pulang bulaklak ng plum. Sa Heaven's Will Garden, napakatahimik na maririnig mo ang tunog ng pagtulo ng dugo. Nang masaksihan ni Leng Luo ang eksenang ito, nagpakita lamang siya ng bahagyang pagkagulat at itinaas ang kanyang kamay upang magbabala, sinumang manggahas na kumilos, papatayin ni Leng. Sa sulok, ang ika-4 na prinsipe na si Liu Bing ay labis na nagulat kaya itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit para bang may nakabara sa kanyang lalamunan, hindi makabigkas ng isang salita. Umiling siya ng walang magawa at dahan-daang ibinaba ang kanyang braso. Ang buhay at kamatayan ay nakatadhana, ang kayamanan at karangalan ay mula sa langit. Dapat lakaran ng isang tao ang landas na kanilang pinili, kahit na nakaluhod, at kung ito ay humahantong sa kamatayan, huwag sisihin ang langit o ang iba. Ang huling hininga sa tiyan ni Liu Huan ay lumabas sa kanyang bibig, tinawag niya ang lahat ng kanyang lakas upang umabot pasulong, ngunit hindi umiwas si Jiang Aijian, nakangiti pa rin sa kanyang mga mata, ang kanyang walang pakialam na ugali ay may bahid ng trahedya. Ang buhay ng 1,000 mula sa Jinghe Palace ay magpakailanman kang babantayin, magbayad para sa iyong mga kasalanan. Nang marinig ito, dramatikong lumaki ang mga mata ni Liu Huan. Umiling si Jiang Aijian, ang kanyang mga palad ay biglang bumulwak ng forceful energy, itinutulak ang mahabang kutsilyo ng tuluyan sa katawan ni Liu Huan. Lumuhad si Liu Huan at agad na namatay. Tumawa si Jiang Aijian, na bumalik sa kanyang walang pakialam na ugali, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na hindi siya makakatagal sa isang saksak. Tiningnan ni Ming Shiren si Jiang Aijian nang hindi makapagsalita. Si Ming Shiren, na nakaramdam ng intriga, ay nagtanong, kumusta naman ang iba? Sa pagtingin sa mga mayayabang na mukha na iyon, siya ay hindi karaniwang nasasabik, tumatawa, gusto ko lang talaga ang pakiramdam na ito ng pananakot gamit ang kapangyarihan, o hindi, ibig kong sabihin ay pananakot gamit ang mga hayop. Samantala, si Lasho, na nakasakay kay Witezard, ay bumilis sa kagubatan sa mataas na bilis. Hindi nagtagal, naramdaman niyang papalapit ang kanyang mga target, kinakalkala sa kanyang isipan, dahil sa bilis ni Nayo Shangrong at si Wuya, tiyak na hindi nila malalampasan si Witezard. Habol lang sila, mga tampalasan, tingnan ninyo kung saan kayo tatakbo. Naunawaan ni Witezard ang intensyon ng kanyang master, lumilipad sa ibabaw ng mga bundok at sa gitna ng mga kagubatan, mabilis na bumibilis. Ngunit ng sandaling iyon, biglang napagtanto ni Lasho na may mali at mabilis na tumawag, Witezard. Biglang huminto si Witezard at itinaas ang kanyang ulo, nagpakawala ng isang malakas na halanghing. Ba! Ang sound wave ay sumabog palabas sa mataas na bilis, na may kahangahangang lakas. Sina Yu Shangrong at si Wuya ay nabigla, halos mahulog. Sa kabutihang palad, malalim ang kapangyarihan ni Yu Shangrong. Bagamat nagulat, mabilis niyang inayos ang kanyang posture at unti-unting tumatag. Pangalawang kapatid, huwag kang magpanik. Iginawi ni si Wuya ang kanyang tingin pataas,
nanlalaki ang mga mata, pinagmamasdan ang mga galaw sa langit. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yu Shangrong, hindi ako nagpapanik. Tila hindi siya nasundan. Hindi na kailangang matakot kahit nahabulin tayo. Ang kanyang kontrol sa ekspresyon ng mukha ay hindi mapapantayan, walang anumang senyales ng pagkabalisa. Medyo walang magawang sinabi ni Siwuya, malalim ang kapangyarihan ng pangalawang kapatid, natural lang na hindi ka matakot. Ang aking divine spell ay kalalabas lang, medyo hindi ako komportable, pakiusap, buhatin mo muna ako, umalis na tayo agad. Sige. Agad na sumang-ayon si Yu Shangrong, at ang dalawa ay lumipad patungo sa cloud-illuminating forest, paminsan-minsan ay sumusulyap pabalik habang sila ay lumilipad. Malamang hindi tayo sinundan ni Master. Tumango si Yu Shangrong, nagtanong ng may bahid ng pagkamausisa, bawi na ang iyong spell. Si Siwuya, na nanginginig pa rin sa kanyang nakita sa pavilion, ay sumagot, hindi ko alam kung paano nangyari. Gayunpaman, mabuti na lang at bawi na. Pangalawang kapatid, saan tayo pupunta? Kalmadong tumugon si Yu Shangrong, sa cloud-illuminating forest. Kumunat ang noo ni Siwuya, ngayon. Pagkasabi nito, bumilis si Yu Shangrong, mabilis na lumilipad patungo sa destinasyon. Sa panahong ito, hindi na nagpatuloy si Lasho sa pagtugis. Pagkatapos bumulalas ng may mali, bigla niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang tool cards ay nasa cooldown. Nakakahiya, matagal na siyang humahabol, at sa sandaling iyon lamang niya ganap na nakalimutan ito. Medyo labis na kasigasigan. Ang pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing ay naubos din sa sandaling iyon, at kung mag-isa siyang hahabol ng ganito, hindi ba't para na rin siyang nagpapabugbog sa kanyang mga disipulo? Tumayo si Lasho sa Witezard, sinuri ang system interface para sa kanyang mga tool cards, at nakita niyang halos 5 araw pa ang natitirang cooldown time. Witezard, nasa panganib ba ang aking mga disipulong sina Xiaoyu at Ming Shiren? Itinaas ni Witezard ang kanyang ulo at gumawa ng kakaibang ingay. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas, basta naiintindihan mo ako, bumalik na tayo. Nang papaliko na si Witezard upang bumalik, isang itim na flying chariot ang dumaan. Ang flying chariot ay hindi mabilis, sa halip ay dahan-dahan itong gumalaw, na parang namamasyal. Ang mga alon na binubuo ng primal energy ay hindi pantay, na nagpapahiwatig na maaaring mayroong ilang malfunction ang flying chariot. Mula sa trajectory nito, tila ito rin ay nagmumula sa Runorth City. Walang mga lungsod ng tao sa ibang lugar, paano lumitaw ang isang flying chariot dito? Nagtaka si Lasho. Ang lugar na ito ay karaniwang malayo sa mga lungsod ng tao, ang hilaga ay mga bundok at kagubatan lamang. Sa pangkalahatan, hindi umaalis ang mga human cultivator sa kanilang mga lungsod o sekta. Kapag pumasok sa isang lugar ng kagubatan, maaari silang makatagpo ng ilang mapanganib na beasts. Bukod dito, kung sila ay nasa grupo upang hulihin ang mga maaaring paamuin na mga bundok, hindi sila sasakay sa isang flying chariot, na hindi makatwiran. Si Lasho, na nakasakay kay Witezard, ay lumapit sa flying chariot upang tingnan mula sa labas kung kanino ito. Full speed ahead, isang grupo ng mga walang kakayahan. Pagkalapit pa lamang nila, maririnig na ang maingay na usapan. Sect Master, hindi na talaga namin mapapabilis pa. Ang energy burst kanina ay some iris sa maraming porma sayon sa flying chariot. Iwan na natin ang chariot at tumakas. Nang marinig ang mga usapang ito, naisip ni Lasho, tila tumakas din sila mula sa Runorth City. Tunay nga, madalas magkasalubong ang mga kaaway. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang hulihin sila ngayon. Kalimutan nyo na, isipin nyo na lang na maswerte kayo. Nang papalayo na si Lasho kay Witezard, biglang, isang itim na figure ang lumabas mula sa flying chariot, sumusugod patungo sa kanya na parang kidlat. Ito ang art of stealth. Ang kalaban ay isang master. Kumunat ang noo ni Lasho at naisip, Witezard, tumigil ka sa pag-assist lang. Gayunpaman, habang papalapit ang itim na figure sa hangin, naghahandang umatake mula sa itaas, auspicious aura. Witezard, muling tumingin sa matanda sa likod ni Witezard, matandang demonyong G.
Nang mapagtanto na may mali, mabilis niyang pinigilan ang kanyang galaw, tumalikod, at lumuhod sa ere, bata ay bumabati sa nakatatanda. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho, maingat na pinagmamasdan ng mukha ng itim na figurang ito, Duanxing. Mula ng labanan ng Ten Sorcerer sa Tangzi Town, kung saan ang dating master ng Demon Slaying Sect, si Ren Buping, si Duanxing ang naging bagong sect master. Hindi na sila nagkita mula noon, at hindi inaasahang nagkita sila rito. Labis na nahihiya si Duanxing, at mahinang sinabi, Elder, hindi ba kayo nasa Ronorth City? Paano kayo napunta rito? Pagkasabi pa lamang niya, pinagsisihan niya ito. Hindi ba't isang hanggal na tanong iyon? Ano ang sinasakyan nila? Ang aking sira-sirang flying chariot ay malapit ng masira, hindi man lang magka-level sa bilis. Itinaas ni Lasho ang kanyang kilay, tinatanong mo ako. Hindi po nangangahas ang bata. Mabilis na umiling at ikinaway ni Duanxing ang kanyang mga kamay. Walang pakialam na tanong ni Lasho, saan kayo patungo? Nang marinig ang tanong ni Lasho, nautol si Duanxing, pupunta, para tingnan ang kaguluhan. Anong kaguluhan? Hindi mo malalaman, ngunit ang iyong panganay na disipulo at pangalawang disipulo ay nagkasundong magduel sa Cloud Illuminating Peak. Hindi maraming nakakaalam nito, naglakas loob akong pumunta para tingnan mismo. Nang marinig ito, malamig na bamhantong hininga si Lasho, ang aking mga suwail na disipulong sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong, ay magduduel sa Cloud Illuminating Peak. Sinasabi mong totoo iyan. Taos pusong sumagot si Duanxing, opo. Ibinaba ni Lasho ang kanyang tingin sa nanginginig na flying chariot ni Duanxing, malamig na sinasabi, Duanxing, huwag kang magloko sa harap ko. Ang labanan sa ganitong antas ay hindi basta-basta mo mapapanood. Nang marinig ito, agad na pinagpawisan ng malamig si Duanxing, hindi po ako nangangahas. Sa totoo lang, alam kong naroon kayo sa Ronorth City, at nasaksihan ko ang inyong pagpapakita ng kapangyarihan. Ang Demon Slaying Sect ay hindi na katulad ng dati, lalong humihina, at ang mga kapatid ay kailangang mabuhay, ngunit hindi kami binibigyan ng Underworld Sect ng anumang pagkakataon, walang awang hinahabol kami hanggang sa dulo. Una kong gustong bumisita sa inyo sa Evil Sky Pavilion, ngunit nang malaman kong wala kayo roon at naghirap kayong makarating sa Ronorth. Nasira ang flying chariot, at buong daan akong humahabol, natatakot na mahuli kayo. Tunay na hindi pagkakaunawaan ang nangyari kanina, akala ko inaatake kami. Pagkatapos niyang magsalita, bumulong si Duanxing sa kanyang sarili, nakasakay ka kay Witezard, kahit mabagal iyon, hindi ito maaaring mas mabagal pa sa sira-sira kong flying chariot. Sino ang mag-aakalang ang gayong kabagal na flying chariot ay makakahabol sa iyo, nakakatakot talaga. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, sumama ka sa akin sa Cloud Illuminating Peak. Labis na natuwa si Duanxing at nagmamadaling lumapit sa inyong utos. Elder, ito ang unang beses kong sumakay sa maalamat na Witezard. Pagkasabi nito, sinubukan niyang tumalon sa Witezard. Nang makita ito, mariing nag-utos si Lasho, umalis ka. Agad na umatras si Duanxing ng may awkward na kahihiyan, mahinang tumatawa. Ang ganda ng tanawin, kaaya-aya ang kapaligiran, hindi ba't sayang kung hindi ito pahahalagahan ng maayos. Pagkasabi nito, dahan daw ang pinatnubayan ni Lasho si Witezard patungo sa flying chariot. Mabilis na sumunod si Duanxing sa likuran, sumisigaw ng may halakhak, naiintindihan ko po, Elder, kayo muna. Mabilis siyang lumapag sa flying chariot at sumigaw, ano pang tinatayo-tayo ninyong mga idiot? Bilasan ninyo at salubungin ang Elder. Nang marinig ito, yumuko ng malalim ang mga disipulo ng Demon Slaying Sect, hindi nang ahas na huminga ng malakas. Maingat na nagdala ng isang set ng damit ang isang babaeng cultivator. Tumango si Lasho, hindi gaanong nagsalita, at nagpalit ng damit. Pakiusap, maupo kayo, Elder. Medyo sira ang flying chariot na ito, at hindi masyadong mabilis, huwag po kayong mag-alala. Ikanaway ni Lasho ang kanyang kamay, walang ekspresyon ang kanyang mukha, walang problema, mas mabagal, mas mabuti.
Kasabay nito, sumulyap siya sa oras sa interface, hindi na kailangang magmadali sa panahong ito. Dahan-daang gumalaw ang flying chariot na parang lasing. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas habang hinahangaan ang mabundok na tanawin.